Hello, good morning dito sa lugar namin at good evening din sa Pinas. Gusto ko lang kasi magkomento dun sa nangyayaring Blue Ribbon Committee. Walang problema kung gusto nila magpa-hearing, no? Kasi yun ang gusto nila. Ang tanong, paano nila hinahawakan ang mga resource person sa pamamagitan ng pagtatanong? Kasi hindi man yan yung actual na ah, courtroom is sinabi nga na binigyan ng authority ang Senado na sila ang magiging jury or mag yung magbabalanse ng sitwasyon ng impeachment or gagawin impeachment court, di ba? Kaso ito din, parang ganun din yan yung Blue Ribbon. Kasi kailangan, pag nag-interrogate ka or nagtatanong ka sa mga resource person na sinasabi nyo na nag-aakusa, nagbibintang, o may katibayan, aantayin mo muna sila matapos sa kanilang sinasabi. Una, magtatanong ka ng example lang, ah, ano ang pangalan mo? O, antayin mo sumagot. Then, tsaka mo sundan ng ano ang masasabi mo doon sa maleta na sinasabi ninyo? Anong mga ebidensya nyo? So, doon nalalabas lahat kung ano yung mga kanilang pwedeng sabihing ebidensya. Hindi yung parang babakapan mo na, totoo ba na si ganito? Parang ikaw na yung nag-implicate doon para isama doon sa kanilang sinasabi. Para lang magmukhang talaga idinidiin na idinidiin. Ganun eh. Kasi nung pinapanood ko siya, parang wala eh. Hindi yun yung gano'n na, kasi nanonood din ako ng mga jury dito sa lugar namin at sa Amerika. The way sila magtanong. Kapag ka meron nakita ang judge or mga prosecutor or mga ibang lawyer man na may parang may mali dun sa sinasabi nila, talagang nag-ano sila, nagre-react sila. O bakit ganito? Dun humahaba yung mga tanong. Ito, ibang klase. Kumbaga, pinipidan nila yung resource person. Doon talagang masasabi mong kaduda-duda na yung kanilang yung hearing na yan. Kaya hindi siya talaga, kung gusto nila sabihin legit, legit, pero yung the way nila mag-hearing, hindi